Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong continuing saga about your former DepEd Secretary, Sara Itok-Itok Bukekeng Tamilmil Duterte, no? Yung nag-resign. Sa sobrang galing, nag-resign. Yun po yun. Mapapaisip kayo ang tanging dahilan lang, uulit-ulitin natin, the only reason na binigay niya is not due to weakness. Hindi daw sa kahinaan. Ano yung kahinaan na tinutukoy niya? Diba? Hindi niya ma-explain. Kasi nga, very limited ang kanyang utak. Aside from that, ang tanging binigay compassion. Naaawa daw siya. Wala ring, hindi rin niya in-expound kung bakit siya naaawa. So therefore, ang iisipin natin mga kababayan, kung hindi dahil daw sa weakness niya, kundi sa compassion siya, nag-resign, ibig sabihin, wala siyang alam. Hindi niya kayang iresolba yung sinasabing napakalaki, napakakomplikadong problema sa Department of Education. Kasi sinasabi ng mga followers niya, mga defenders niya, it is a cumulative problem. Well, nag-a-agree tayo dun sa sinabi nilang cumulative. Now, what have she done? Tama ba yun? Sa Tagalog, ano ang ginawa niya para maibsan man lang kahit papano? Naku, mga kababayan. Masolusyonan niya ang isa o dalawa o tatlong problema na maaari niyang masolve doon sa cumulative na sinasabi nila. Wala Yung sinasabi niya palang mga programa niya na matatag, no? Iko-content natin yan sa next. Mukhang hindi pa na-implement. Diba, mga kababayan? So ano accomplishment niya base dun sa sinasabi niya? Kumbaga, yung binasa niya, yung binanggit niya during that press conference, no, is future. Hindi pa nagaganap. Yun nga pong kanyang reading program, ibagsak. Mas marami pang nag-i-skip. Hindi pumapasok na kabataan pagdating nung kanyang sinasabing Catch Up Friday kasi walang materials to read. So what you gonna do? O yung mga ibang bata, they are less interested. They are not so very optimistic na pumunta sa school magbabasa. Kasi ano babasahin? Wala tulad na lang po nung sinasabing isang vlogger dyan, napanood ko kahapon, na kumontrata sila ng yung libro sa isang manufacturer. Bilyon ang halaga. Pero hanggang ngayon, wala nangyayari. Hindi may bigay yata yung pondon 3 billion. Yung manufacturer mukhang nakapagbigay na ng mga alam nyo na, magkano ba yung sa akin dyan? Di ba? So, ibig sabihin, hindi niya pinahalagahan. Meron kang programang Catch Up Fridays, pero nasaan yung materials? I think na-vlog na natin ito Nagre-reklamo nga dyan yung Teachers Dignity Coalition. Sinabi nila na ang iyong Catch Up Friday is useless. Kasi hindi interesado ang mga bata. Kasi ano babasahin? Kulang na kulang sa materials. Hindi na pag-aralan maigi. Ayun na rin ang ulat ng EDCOM 2. Di ba? So, ibig sabihin, sasabihin nyo sa akin ngayon, ang galing niya? Ang galing niya? Ngayon, babalikan ko kayo. Kung magaling naman pala, bakit nag-resign? Diba? Kung magaling siyang secretary, ang ganda ng survey niya, no? Sabihin nyo, sino-survey is 1,200 people. Bakit hindi nyo i-survey yung 32 million na bumoto sa kanya para malaman talaga natin ano yung lalabas na porsyento? Naniniwalang siya ay top performing
naniniwalang siya ang pinakamagaling na cabinet member ng Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, ikaw ang namamayagpag, bigla kang aalis. Ano yun? Heroic? Hindi, katangahan. Diba? Tulad ng sinasabi ko sa previous vlog ko, magagamit niya yan sa kanyang ambisyon kung sakali man tatakbo siya ng 2028. Kasi bakit? Ang galing niya, tignan nyo, na-fix niya yung DepEd. Ang galing niya, bilang isang co-vice chair ng NTF-ELCAC, ang galing nila. Yan ang susunod na leader. Magaling mahusay hindi. Wala. Diba? At the same time, kung magaling nga, di sana maraming magsasalita na, ay sayang, nag-resign, ang galing pa man din niya. No? Hindi naman sana yung compassion lang ang idinahilan. Siguro may malalim na reason. Ano ba talaga? Di ba ganon? Dedepensahan siya Pero yung sinasabi po ng iba, kaya daw hindi pa daw makapagsalita yung mga ibang nasa DepEd, no? Kasi baka mapuruhan sila. Bakit? Hanggang July 19 pa Meron pang almost 30 days. Siyempre, siya pa rin ang nandun, siya pa rin ang nagtitimon. Biruin nyo yung kapitan ng barko, ang unang lumundag sa lumulubog na barko. Di ba? Wala. Hindi. Kung baga, gino-glorify pa yung ginawa niyang pagre-resign. Kasi may nakita po akong isa din dyan na personality daw, kuno, na hindi daw siya bagay maging DepEd Secretary. Mas bagay siyang maging presidente. Ang galing Putik. Hindi niya nga na-fix yung DepEd, tapos pagka-presidente pa, buong bansa pa ang hahawakan mo. Wow! Pwede presidente. Oo. Presidente ng mga tanga. Presidente ng mga bobo. Pwede. Pero yung presidente ng buong bansa, no. Incapable, incompetent. Diba? Wala nga nagawa sa DepEd. Sige nga, pag malaki nyo, inagawa niya sa DepEd, tree planting. Bakit? Gano'n nakalaki yung mga na-tree planting? Diba? Ang meron lang siya is personality. Why? Kasi Duterte. Yun lang. Kumbaga, pinabango lang ang pangalan ninyo. Pero ang totoo, wala kayong magawa. Diba? Tingnan nyo mga kababayan ito Marami tayong articles dito. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga katuwang natin dyan sa chat box, no? Hindi ko na kayo babanggiting lahat para hindi na humaba. Pero alam nyo naman, alam nyo na nasa shoutout naman kayo. Okay? So, ang meron siya ay kasikatan. Pero yung kasikatan, it doesn't mean that you are magaling. Ikaw ay isang magaling na kapitan. Hindi lang yung sa pagkocommand, kundi ikaw ay mahusay. Alam mo ang gagawin mo. Diba? Sikat siya Bakit? Ayun ang sabi sa Manila Bulletin. Sino nagsabi niyan? Yung isang sip-sip. Yung si sessionist na si Representative Pantaleon Alvarez, mas sikat si Sara. Di ba? Alvarez says Marcos cabinet lost a very capable official. Sige, okay na ako sa sikat, pero yung very capable, what have she done? Di ba? Mas sikat daw siya. Bakit? Kasi base dito, ang sinasabi nitong sip-sip, no? Itong higop na si sessionist na si Alvarez, na sinasabi niya, ito daw si Sara ay binoto ng 32 million. Ang tanong, anong posisyon ang ibinoto sa kanya? Diba, mga kababayan? Yung 31 million naman ni Pangulo, yung iban dyan na 1 million o 500,000 na boto kay Tamilmil, talagang ayaw nila kay Pangulong Bongbong Marcos Diba? Ngayon, tanongin natin, yan bang 32 million? Wala ba diyang Marcos loyalists at supporters? Yung napilitan lang bumoto kay Tamilmil bilang busy kasi wala nang iba? At dahil na rin sa, siyempre,
kakampi ng Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Tama, mali. Subukan yung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang katandem niyang si Bukekeng Tamilmil. Makaka 32 million ba yan? Do the math. Panoorin niyo po yung isang video ni Atty. Larry Gadon. In-explain niya na po yung numero dyan. Wala kayong bilang. Kasi kung totoong may bilang kayo, hindi na kayo magmausig sa iba't ibang lugar pa. Dadalin nyo na yung maisog ninyo sa EDSA. Kasi may 32 milyon kayo. Ni hindi nga kayo 10,000 eh. Yung pinagyayabang yung numero nyo sa Liwasang Bonifacio kay Kibuloy, hoy, nadudamat na rin po kayo doon. That place cannot even hold up 10,000 people. Tanga-tanga. Diba? Ayun ang panuntunan ni Alvarez. Sikat siya. O aanin mo ang kasikatan kung wala naman competency. Diba? Sabihin nyo, o sige, napix niya ang Davao. How big is Davao City compared to the national stage? Diba? Ano ang mga problemang nag-i-exist sa Davao City? Is it also the same that problem exists in the national stage? Baka mas marami pa. Diba? Oh, yun ang problema eh. Pangalawa, gusto niya lang komentuhan yung mga issues na alam niya lang, na concern lang siya. Hindi gano'n ang presidente eh. Ikaw ang nagtitimon eh. Ano ang komento mo sa West Philippine Sea? Ano ang komento mo sa bullying ng mga Chinese? Ano ang komento mo dito sa Pogo? Lahat po ng national issues. Eh wala eh. Kung ano lang yung gusto niya, tulad ng mga friends niya, si Kibuloy, yun, komentuhan niya. After that, wala na, tamilmil na. Hindi ko na po trabaho yun. Bakit ka nakikialam kay Kibuloy kung di mo naman pala trabaho yun? Diba? Imbis na pagtuunan mo na lang yung DepEd, nakikisaw-saw ka pa, punta-punta ka pa ng rally. Wala eh. Tanga talaga mga kababayan. Tapos babanatan nyo kami dito ng mas sikat si Sara. Really? Doon nyo kinuha yung very capable na cabinet member dahil mas sikat siya at kinaiinggitan daw nga po siya mga kababayan ng ibang mga politiko kasi ang laki ng botong nakuha ni Sara Duterte. Really? Sino? Diba? Dinamay nyo pa yung ibang mga politiko? Paano na loss? Paano nagkaroon ng loss si Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte? It is a loss dahil sikat siya. Pero mas malaki ang nawawala sa Department of Education. Kasi hindi nila mapix ang problema. Patch up lang yan. Kasi wala siyang know-how eh. Hindi niya alam ang gagawin niya eh. Tama, mali. Tapos sasabihin nyo, Marcos administration lost a very capable cabinet member? Niniwala kayo mga kababayan? Ako hindi po. Isip-sip lang tong mga to eh. Diba? Ito pa sabi ni Alvarez dito sa Politico, it's the same lang naman pero sasabihin lang natin dito. Ito po, the Vice President started important initiatives to create lasting positive impact for our teachers and learners and the whole basic education system. It is unfortunate that she will not be secretary to these initiatives but true to her brand of responsible leadership, she made it a point to provide a 30-day transition period to secure continuity of operations. Ang tanong, bakit kailangan niya pang mag-resign? Bakit hindi niya tapusin? Di ba programa niya to eh? Yung mga in-outlay niya dyan, sa kanya yan. Credit sa kanya yan. O bakit hindi niya tapusin? Bakit kailangan ipasa pa sa iba? Ano dahilan? Compassion? Naawa siya? Na ibig sabihin, yung mga programa niya, hindi nakikita niyang hindi magtatagumpay, kaya ipasa na lang sa iba? Para hindi siya ma-blame? Ganon? Bago pa sumambulat, yung kagaguhan niya, yung katangahan niya, yung pagka-failure niya, aalis na ako? Ganon? O it takes her 2 years to finally realize na talagang hindi ko kaya. Diba?
Yun ang, you have the guts. Ba't hindi mo na lang aminin? Nagbigay ka pa ng reason na compassion. Hindi. Aminin mo na, hindi naman masamang aminin na hindi ko po kaya eh. Ang laki ng problema eh. Tapos napopolitika pa ako. Oh, daming Sara resign movement. Oh, ganun talaga kasi nakikita na wala kang ginagawa. Sa laki ng pondo mo, hindi mo man lang mabawasan ng isang problema, yung patong-patong na problema. Oh, eto pa ha, ang tatangan nitong mga to eh. Ito ang basihan pa nila, 'di ba? Sabi sikat. O eto pa sabi nitong si secessionist na Alvarez. Surveys. Yun daw mga survey from reputable sources are clear. VP Sara received the most votes in 2022 and she is the most trusted government official among the cabinet. She continues to gain support of the people. Really? Nasaan? Nasaan? Nag-ano ka sa survey? Ilan ang sinorvey? 1,200? 5,000? Does it even nick the 32 million that voted for her? Tinga lang yan eh. Sino ang mga sinorvey? Ano ang survey firms? Di ba? Ganun naman pala. Mataas sa survey. Most trusted. Magaling sa survey. Top performing. Bakit nang iwan? Di ba? Parang ikaw yung pinakamagaling na general. Parang one day, I don't wanna do it anymore. Parang nagising ka na lang na you realize, ay, ayaw ko na. Parang nagsawa ka na, ganun. O di kaya, ay, ang daming problema. Si Mami Peng, ngaw-ngaw na Sara resign. Sige na nga, pagbigyan ko na nga si Mami Peng, ganun. Pagkagising niya, ganun. Naalala niya yung sabi ni Mami Peng, Sara resign. O sige, resign na nga ako, ganun. Paano na? Iniwan mo eh. Di ba? Kumbaga, sabi natin, ikaw ang inaasahan ng sa DepEd. Tapos bigla ka nag-resign. What? Bakit? Takot ka na namang harapin si Castro at si Brosas at si Manuel sa darating na budget hearing ng DepEd? Darating na naman mga kababayan eh. Harap na naman siya dun sa 3 bugok na yon. Oh, naku, I don't respect these people. Oh. Di ba? Ganon. Compassion. Hindi siya naawa sa mga magulang at mga teacher at mga mag-aaral. Naawa na siya sa sarili niya. Kaya kasinungalingan yung binasa niyang speech na hindi ko alam kung siya ang sumulat niyan. Compassion for teachers and students, hindi. It is actually for her. The other way around. Naawa na siya sa sarili niya kasi bakit? Niloloko niya lang ang mga estudyante, ang mga guro, ang mga trabahador sa DepEd. Bakit? Kasi siya na mismo nagsabi, hindi ako galing sa educational sector. Wala akong alam. Wala akong alam, kaya ako taga-pukpok lang ako. Ayon! Kung ano ang sasabihin ng ASEC, ano ang sasabihin ng USEC, pag ganun-ganon siya, akala mo alam niya, pero may dumidikta. Ayon, naawa na siya sa sarili niya na isa pala siyang palamuti sa DepEd. Yun. Isa ka lang palamuti dyan. Isa ka lang yan, okay, yes, let's do this. Okay, grabe. O, ikaw, di ka nagtatrabaho. Ganon. Diba? Sabi nga nila, ministerial ka lang dyan. So, therefore, naawa siya sa sarili niya. Kaysa naman patuloy siyang manloko, magsinungaling sa sarili niya, na wala naman talaga siyang alam, di mag-resign na lang ako kaysa manloko ako. Tama, mali. 'Di ba? Tapos sasabihan nyo kami nito, no? Ano to counter-offensive nila to. Mas sikat siya. Kumbaga, itatago nila yung very weakness niya. Na-unmask siya eh. 'Di ba? Na-unmask na siya. Pati nung mga dilawan, na-unmask siya. Na na incompetent. Incompetent, sinungaling, no? Kaya, nag-resign. Yung compassion ay para sa sarili niya kasi she is being ridiculed, attacked left,
attack left and right. Oh, tapos nandiyan pa si Mami Peng, Sara resign. Boses lang ni Mami Peng, Sara resign. Sara resign, siguro yun yung sa isip ni Sara, no? Alang niya, kakampi ko tong si Mami Peng Yung dati kakampi ko yun si Peng ngayon wala na. Oh, siguro hindi na siya makatulog dahil yung boses ni Peng lagi na lang, Sara resign. Di ba, Mami Peng? Peace. O, di ba? Tama, mali. Kaya, inaano siya, pinapaganda, tinatago yung kahinaan niya. Kasi ganun po no? Spoiled brat, entitled, alam po nila na mahina siya. Di ba? Wala nga siyang masabi, kundi compassion lang. O, okay na yun. Comprehensive na yun. O, eto pang isang ulol na ito. O, sabi sa GMA News Online, yung mga defenders niya, Sara defenders ni Bukeke. Panelo says Sara resignation meant huge loss to Marcos admin. Really? Kailan? Kailan naging huge loss? Ha? Paano naging huge loss? Gain pa nga yan Ha? Paano naging gain yan? Kasi, natanggal yung bulok. Natanggal yung walang alam. Yun lang yan. Diba? Panelo said the Vice President resignation from the cabinet was forthcoming given the hostile environment that she found herself in, created by the allies of PBBM who were in a hurry to diminish and dislodge her enviable leading spot in the 2028. Sabi ko na nga ba Talagang babalik ta rin nila Kumbaga, ito pa daw mga allies ng Pangulo, ang nagmamadali na madislodge siya. Kailan? Saan? Paano siya siniraan? Paano? Magpakita kayo ng ebidensya. Si Speaker Martin, kailan siya siniraan ni Speaker Martin? Publicly, nasaan? Mukhang baliktad yata. Kayo, na mga kampo ng Duterte, ang sumisira, panay ang atake sa Marcos administration, including the HOR. Tapos kayo pa ang pabiktim? Kasalanan pa ng mga allies ng Pangulo? Wala nga sinasabi sa inyo. Wala nga sinasabi sa kanya. Siya pa nga ang buka ng bibig. Di ba sinimulan niya sa imong tambisyon, wag kang tambaluslos. Tapos kung ano-ano pa, sinabi niya, hindi ko na dito banggitin yung middle name ng Pangulo. Yung Romualdez, nung nagkakainitan pa, yung mainit pa siya kay Romualdez. Kailan siya binalikan ni Speaker ng masamang mga salita? Ng mga parinig? Wala, di ba? Kumbaga silang ang dalawa ni Amy. Meron pa yung mangga. Sinong totoong mangga gamit? Di ba sila? Ginamit nyo ang Marcos loyalists at supporters para iboto siya. Tapos ang gusto nyo, patalsikin ng Marcos para siyang iupo. Nek-nek ninyo. Hindi papayag yan ng mga Marcos loyalists. Nakaantabay lang sa inyo kung anong gagawin ninyo. Masyado kayong palalo, mga spoiled brat kayo. Kayo ang totoong mga mangga. Binaliktad mga kababayan. Siya daw ang leading sa 2028. Sige, tignan natin. Sige, numero lang naman yan Survey lang naman yan Di ba? Pwedeng mauna ka sa survey, pero in actuality, tanong lang mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ito't ulit-ulitin natin, inaratiba natin. Unang question, ano gagawin mo sa Chinese aggression sa West Philippine Sea? Yan lang. Magbibigay siya ng opinion niya, napapabor sa Pilipinas, wag na kayong maniwala. Ulitin ko ulit, wag kayong maniwala. Don't buy anything na sasabihin niya about sa West Philippine Sea. Bakit? Sinabi rin ng tatay niya yan Nasa DNA niya ang pagsisinungaling. Ang tatay niya sinungaling. Diba? Sinabi na natin yan, yung pag-jet ski, yung pagtatayo ng plug. Wala, hindi nagawa, tapos sinabihan pa tayo ng mga estupido kayong mga Pilipinong naniwala sa akin. Joke ko lang yun. Diba? Tama, mali. Tapos siya, magsasalita siya, just in case, in favor sa atin. Yung mga flowery niya na pananalita, yung patwitams.
Di ako maniniwala kasi dito na lang eh. Paulit-ulit kang tinatanong pero anong lumalabas? Ni utot nga, hindi ka makapagpalabas eh. Wala, di ba? Kung baga, pag bumuka ang bibig niya, ang baho na kasi hindi, no comment eh. Di ba? Nanghiram ka pa ng komento ng kuya mo, comprehensive na, gago. Di ba? Kayo ang naggawa nito. Kayo. Hindi ang Marcos administration, yung kampo ng tatay niya. Gago pala kayo eh. Mamaya may papakita tayo kay Attorney Larry Gadon manggagaling, mga kababayan. No? Quote card po yun kay Attorney Larry Gadon. Mamaya papakita ko sa inyo. Mga siraulo eh. Isisisi kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga allies na kasalanan pa nila na naging uncomfortable daw siya. Eh gago pala kayo, kayo ang nagsimula niyan eh. Huwag nyo sabi sinimula ng HOR, eh ang HOR kumilos lang sa naamoy nila na gagawin ni Gloria. Oh, after that, ano nangyari? Ha? After that, ano nangyari mga kababayan? Wala sinabi si Gloria. Nag-stay pa rin siya sa Lakas CMD. Oh. Pero kayo, patuloy ang pagbira ninyo. Oh. Di ba mga kababayan? Tinuloy-tuloy ninyo eh. Eh yun yung isang babaeng maliit eh. Wala lang. Nandun pa rin siya sa Lakas CMD nila Martin. Oh. Diba? Kayo, o nung nagkabati na sila, nakita nyo, umawak na siya sa bisig ni speaker. Tapos sinimulan nyo naman nyo. Dahil sa confidential fund. O ano problema nyo sa pera, sa confidential fund? Kung matino siyang tao, na, at he wants to serve yung DepEd, ha? Eh, okay lang. Sasabihan niya yung tatay niya, tay, wag na. Wag mo nang anuhin yan. I want to serve this. I want to show to them that I am capable as DepEd Secretary. Even though na hindi ako galing sa educational sector, papatunayan ko sa ating mga kababayan na even though na hindi ako galing isa sa educational sector, iba ang aking kagalingan, pero I can still fix this. I can still, kahit paano makatulong ako. Ganun eh. Kasi it's your pride and joy. Di ba ganun tayo mga Pinoy? Oh, hindi ko naman forte yan eh. Pero nagawa ko. Di ba? Oh, hindi naman ako pintor. Pero nakaguhit ako. Dahil because I tried. Eh siya hindi eh. Pinairal niya yung pride niya. Hindi siya nag-try, kundi nag-pride. Di ba? Yung pride, kinain siya. Kasi hindi niya makontrol yung mga gago niyang mga followers na ang ambisyon ay iupo siya bilang presidente. Kasi yun talaga ang plano nila. Gagamitin nila ang Pangulong Bongbong Marcos para manalo siya as VP. Tandaan nyo, tumakbo siya as VP. Hindi siya tumakbo as presidente. Eh kung tumakbo siyang presidente doon, naglaban-laban sila, malamang si Lenny ang presidente. Tama mali? Oh. Kaya isipin ninyo, huwag kayong magmamalaki. Iba ang tinakbuhan niyang posisyon. BP. BP lang. Putang ina ninyo. Kayong mga dediset talaga kayo. Mga kokote nyo, kulang. No? Mga animal, mga kababayan, nakakabanas. Diba? Isipin nyo yan. Tapos dito magmamalaki kayo, kasalanan pa ng Pangulong Bongbong Marcos. Bakit siya? Na discomfort o hindi na siya nasa comfort zone niya, eh gago siya, hindi siya marunong mag-adjust. Makikita nyo yung immaturity talaga. Diba? Hindi porket sinasabi nyo may paninindigan. Ba't manindigan ka na kaya mong ayusin yung binigay sa yung departamento? Pakita mo na even though na hindi ka galing sa ganyang sektor, na kaya mong i-fix. Diba? Eh hindi. You quit. So ibig sabihin, quitter. Hindi kaya, hindi ka hindi ka puri-puri. Biri mo, iniwan mo, inaasahan ka nga nila. Diba? Sabi magaling kay. O ngayon, sasabihin ko bang magaling ka? Oo, magaling kang mang-iwan. Gago. O, tapos yung mga followers niya, ang galing-galing, hindi siya bagay sa DepEd, bagay siya sa pagiging presidente. Gago. Ulitin ko, hindi niya nga na-fix yung DepEd, yung pagiging presidente pa kaya ng bansa. Tanga.
Di siya talaga mga bobo. Kala na naka-score na naman sila. O eto pa. Si Pancherman. O si Pancher Hole. O, yan o. Sa politiko, Bato de la Rosa, Sara Duterte's reason for quitting cabinet. Well thought of daw. Napag-isipan daw mabuti. O napag-isipan niya kasi incompetent siya eh. Awang-awa na siya sa sarili niya, mga kababayan. Wala talaga. Selfishness and unconditional love for our country. Paki-explain nga ba to? Paano mo nasabing selflessness and unconditional love for the country na meron siya? 'Di ba? Unang-una nga, hindi niya makapagbigay doon. Ulitin ko ng statement, makundi na ang mga Chekwa eh. Daig mo pa nga siya, ikaw nagbibigay ka ng statement sa West Philippine Sea, pero hindi ka naman parte ng DND. Hindi ka naman parte ng DFA. Siya. As ordinaryong mamamayan, nilang sabihin natin, nasaan ang statement niya? Baka nga mas hindi na si Presidente, wala pa rin siya sasabihin. Kasi bakit? Kanudler siya ng China, pro-China siya. Tapos sasabihin mo, selflessness? Hindi selflessness yan. Selfish. Iniisip niya lang yung sarili niya. Kung talagang mahal niya, unconditional love for our country, you have to serve yung departamentong binigay sa'yo. Pati yung NTF-LCAC. Hindi. Hindi mo mahal yung mga bata at teachers. Mahal mo lang ang sarili mo. That's what you call narcissistic or selfish. Tapos puring-puri siya. Well thought of daw. Tama lang yan. Maganda nga mag-ano ka na rin eh. Mag-file ka na rin ng resignation as VP. Do it. Kasi useless eh. Wala eh. Popondohan ka lang. Ano gagawin mo? 'Di ba? Buraot mga kababayan, 'di ba? Sipin ninyo. Tama mali yung sinasabi ko sa inyo. Kung selflessness siya, she will give her best. Ulit-ulitin ko. It is our pride and joy na ikaw ay nakagawa ng biggest accomplishment or achievement mo doon sa isang bagay even though you're not expert on that. 'Di ba? Na wala kang kaalam-alam pero nagawa mo pa rin. 'Di ba? It give you sense of pride eh. Enjoy. Uy, ang galing ko. Hindi ko naman forte yan pero nagawa ko pa rin. 'Di ba ganon? Magmamayabang ka na. Siya, wala eh. Inamin niya, hindi ko po ako galing sa ganito. What you gonna do? I'll quit. Dapat nung simula pa lang. Nung pa lang na isang buwan ka dyan, sinabi mo, Pangulo, hirap ako dito, hindi ko kaya. Aaminin ko, hindi ako magpapaka-plastic. Magpapakatuunaw na ako sa'yo, hindi ako magsinungaling, hindi ko kaya. Pero it took you 2 years? It took 2 years. Diba? Pero iba yung reason niya eh. Compassion. Naawa na ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagtalaga siya ng tanga dito. Tama ba? Jun Relubit? Di ba? Tama ba yung sabi ko? Compassion kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagtalaga siya ng bukeke dito sa DepEd. Di ba? Meron tayong awit diyan kay Jun Relubit, no? Ano yung awit natin sa kanya? Yung kay Celine Dion. Ang gandang kanta nun, Ai Chang, yung I Love You. Buri mo nagsulat ng I love you dun sa comment nung isang gabi. Ano ba na inom nun? Binroadcast. Hindi ko pa yata na di-disable yung live chat. Kaya tuwang-tuwa na naman si Kai dyan. Mababasa na naman niya yung live chat. Loko tong si Jun Relubit. Binroadcast sa buong mundo, I love you daw. Sino ba ina-I love you nito? Para kang si Celine Dion sabi niya. I love you. Please say you love me too. These 3 words, it can change our lives forever. Oy, sino ba naman yung pinatutungkalan dyan ni Jun Relubit? Sumagot ka na kasi.
na ibo-broadcast pa sa ating video premiere live chat. Nakakatuwa, no? Ito na po. Sinasabi ko sa inyong kasinungalingan niya. Ito na. Remember si Representative Chua, di ba binanatan siya? Ito pa. Manila Bulletin. Ito, nung June 19 pa ito, talagang iniwan ko to. Hindi ko tinama. Dito kasi related di ba? Talagang sa kasinungalingan ni Sara Duterte na paano siya naging sinungaling? Kasi ayaw niyang aminin na mahina siya. Pinalalakas lang siya nung mga supporters niya. Pinipinta sa atin, ipinamumuka sa atin na ito ang next leader, ito lang ang malakas. Dito nakita na talagang wala, bukeke. Di ba? Sabi diyan sa Manila Bulletin, time to undo the damage BP Duterte did as DepEd chief. Ayun. Hindi lang makapagsalita itong mga ito ito na Si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayun ang bumabanat sa kanya. It is now time to unravel the habok. Alam niyo yung habok? Yung ano ba Tagalog nitong habok? Yung parang pagkakalat. Di ba? Pag sinabing, the flash flood create havoc. Di ba? Destruction. Malaking disgrasya. Peste. Di ba? Devastation, na ruin. Parang yung Twister. Nakita nyo na ipo-ipo? It's like a big... Yung miles niya, yung sakop niya, yung circumference created a big havoc in this place. Ayun, distraction. Grabe naman, It created to unravel the havoc or the destruction she has caused in DepEd. It is time to undo. I-undo daw. Ibalik. Ayusin the damage she has inflicted upon teachers, schools, and students. Ayun. Patay tayo dyan, Habok. Undo the changes. It is time to unmask. Ang daming dapat gawin, The appointments made in DepEd to aid of the 2020. Kayo naman pala nagtalaga ng mga tao niya para pabanguhin siya, Baka pati sa mga surveys. Alam na this. Kaya pala, ang ganda ng mga numero sa survey kasi to unmask the appointments made in DepEd in aid of the 2028 election. Yun naman pala, talagang sino ngayon ang may ambisyon? Balik sa imo, inday, bukiki mo. Sa imong ambisyon, day, huwag kang tambalos-los, huwag kang mangga. Yun talagang binira ni Representative Joel Chua. The matatag curriculum should be put on hold. Yan. All politically motivated bullying and brainwashing in DepEd must stop now. Alam nyo, totoo lang. Parang may tama Tama yung sinasabi ni Kap Ninyo. Kasi napanood ko po yung isang vlog ni Kap Ninyo about this. Siniwalat niya na maraming mga disgruntled. Alam niyo yung disgruntled? Yung mga hindi umaayon, hindi masaya sa pamumuno ni Bukekeng Tamilmil Duterte. Natatakot lang sila. Kasi alam niyo na, di ba? Cruella de Vil yan ayan pinatutunayan na ni Representative Chua. Baka ito, inchik pa to. Di mo, galit sa kanya. Pasensya naman, Representative Chua. Kasi last name mo Chua Di ba? Eto pa. Pati unit team, tinira niya na. Vice President Sara Duterte has finally realized she has been maintaining, maintaining a false facade.
false facade, kasinungalingan. False facade of unity. Kumbaga ano lang, maskara lang. Ginagamit niya lang yung unity. O sino ang mangga? Ha? Sino ang mangga? Huwag niyo sabihin si Pangulong Bongbong. Si Pangulong Bongbong, nandun pa rin yung word na unity sa kanya. Kasi bakit? He doesn't look at the color of your politics. Ito, paulit-ulit tayo. Walang rainbow color kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang kulay ng Crayola kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat kinukuha niya kung ikaw ay magaling at kapakipakinabang ka sa gobyerno. She is maintaining a false facade of unity with the administration of President Bongbong Marcos. Judging by her own words that the unity was for election purposes only, that false facade has been there since June 2022. Since June 2022, we have an education secretary who was living a lie, perpetuating a lie. Ayun, meron tayong DepEd secretary na sinungaling, gumagawa ng kasinungalingan. Yan po yung sabi ni Representative Chua. Time to undo the havoc that she caused. Time to unmask the appointments that she made sa DepEd for her 2028 elections. Time to undo the damage inflicted upon teachers, schools, and students. Ayan po yan. So tama po siya. Kaya ngayon, how will you defend this kayong mga DD-shit na mga kurimaw na followers, no, ni Sara Duterte? Can you rebut what Representative Joel Chua said? Havoc, damage, lie, perpetuating lie, liar. Diba? Ikaw ang nagtatago sa salitang unity. So therefore, ikaw ay duwag. Kaya ka lang nag-resign because you cannot fathom the lie that you are perpetuating. O ibig sabihin nun sa Tagalog, kaya ka nag-resign kasi hindi mo na makayanan yung kasinungalingan na ginagawa mo. Na ikaw ay nagtatago sa kortina ng unity team. Dahil alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang gampanan yung trabaho na iniatang sayo. Sumasakay ka lang sa popularidad mo. Yun ang alam ng mga followers mo. Yung sabi ni Alvarez mas sikat siya. O, sige, sikat ka. Pero ang kasikatan ba nagdudulot ng pagbabago? Nagdudulot ba ng unity? Nagdudulot ba ng positive outlook? Nagdudulot ba ng optimism sa mga tao, lalong-lalo na sa departamento mo? Marami palang disgruntled na mga empleyado sa DepEd because they are lost. Ano ang clear and concise na ano mo sa matatag? Saan ka pupunta? Wala hanggang ngayon pala, hindi pa pala na-implement yan. Wala pang training ang mga teachers, just like what she did on the Catch Up Fridays reading. Ura-urado na lang, sinalang na lang. Ganun, wala man lang lack of basic training how to handle that. Ano ang dapat gawin? Gaano katagal? Ganun wala O parang sinabi ko, ito na, gawin nyo na. Ano gagawin namin dito? Diba? Paano magsisimula? Hanggang kailan? Paano ang training? Diba? Ganun, kulang sa planning. Dahil pressured siya. Pinipressure niya ang sarili niya na she have to perform. Hindi. Biruin mo, pinalibutan mo na lang sarili mo ng mga asik, pero during that Senate hearing, mga kababayan, wala pa rin. Diba? Ayan panoorin nyo. Yung isa sa mga Senate hearing nila, si Coco Pimentel at Tolentino sa Basic Education. Pagtyagaan nyo na ha. Credit po dito sa gumawa nito. Wala dyan si Tamilmil. Sino ang nandyan? Hindi siya makapunta sa hearing? Ayan po mga kababayan. Who gave the go signal for the Matatag curriculum to be implemented on a pilot basis?
Well, ultimately, sir, it's our secretary that gave the go signal. So there must have been a group which presented to the secretary. Okay. What convinced the secretary that the Matatag curriculum is better than the K-12 curriculum? Sir, we are not privy to that, although our USEC for curriculum and teaching, our boss, I believe presented this Matatag curriculum to the secretary. In fact, I just know that there were some changes that our good secretary also made, specifically as regards the peace competencies, peace education, because like she said, even in the launch of the curriculum, that it's something very close to her heart, and other details which we were able also to incorporate in the Matatag curriculum. Is the USEC present here? Wala rin? So, secretary is not present, USEC is not present. So, at any rate, tingnan nyo present kayo ng Matatag curriculum, dumaan yan sa, I'm sure dumaan yan sa consultative committee, dumaan yan sa brainstorming ninyo. At the secretary level, she decides to add a competency. Additional yun Peace competency. Maganda sa tenga. But it adds a competency. So it goes against now observation number 1. Too many learning competencies. So, kasi kung masyado kayong informal dyan, sa paggagawa ng curriculum, ganyan-ganyan lang, na naisip ko ngayon, dagdag nyo. Is that the way you do? O diba? Nasaan siya to defend her department? She sent her ASEC, USEC, or lawyers. Kaya windang sila Ibig sabihin, kayo na lang. Anong klaseng leader yun? Ikaw ang dapat humarap dun hindi Hindi niya kaya kasi what? Wala siya She cannot articulate. She doesn't have the know-how. Kaya dapat talaga, ang gawin kay Tamilmil, ipasok siya sa malaking Ernie form. Huwag siyang palabasin ng 4 years para baka sa 2028 tumalino na siya. Hindi na siya bukekeng Tamilmil, itok-itok. O eto, mga kababayan, sino ang dapat sisihin? Sino ang dapat sisihin? Uunahin muna natin itong last article natin tapos papakitaan natin kayo ng quote card galing kay Secretary Gadon ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Siya rin po ang nagsalita dito sa Manila Bulletin na ito. Manila Times, sorry, Manila Times pala. Ex-President Duterte blamed for Sara's resignation. Bakit? Yung tatay niya. Sabi dito, former President Duterte and his hired bloggers are to blame for the resignation of Vice President Sara Duterte from President Marcos' cabinet. Pero dinipensahan niya daw si Sara. Pero ito, kasi bakit, mga kababayan, in one of those rallies, the Vice President was caught on camera laughing during her father's speech that even earned the ire of First Lady. Then they want him to resign. How about us, the majority of Filipinos, more than 31 million who voted for him? Obviously, the former president and his supporters have a hidden agenda. Where could you find a president one day called an addict but very intelligent and yet calm and the one who rarely read speeches and is respected by many world leaders? Correct. Tama naman, di ba? Yung tatay niya ang nagsimula niyan. No? O eto, ang sabi ni Secretary Gadon, dito sa Global Daily Mirror. On VP Sara's resignation as DepEd Secretary in NTF-ELCAC. Sino ang may kasalanan dito sa mga dinadanas ngayon ni Inday? Ang may kasalanan diyan yung ama niya at yung mga DDS vloggers o kinote card lang ng GDM. Kayong mga DDS supporters na walang ginawa kundi tawagin na bangag si Presidente at adik. Yung mga ginagawa ninyo, nag-backfire lahat kay VP Inday. Correct. Sila pa ang nag-pressure. No? Pinressure nila si Inday kasi hindi alam ni Inday kung siyang pupunta tulad nung sinabi ko sa previous vlog ko nandito siya sa gitna na nag-uumpugang wala nga nag-uumpugan, ito ang umuumpog itong mga Duterte. Itong Marcos administration and their allies ay nagtatrabaho para sa bayan, para sa mamayan.
Pero itong kulangot na ito, na bakterya, isang cancer, patuloy na binubunggo ito, no? Nambubuli. Bully. Itong mga Duterte at mga minions nila, bully. Tapos mga agaw pa sila sa oposisyon. Oposisyon na daw sila. Di pinalagang kayo nila lagman. Wala nga kayong malasakit para sa bayan. Nasaan ang naratiba ninyong TAPS? Transparency, accountability, protect the Constitution. Bakit? Is the Constitution under threat? Kayo ang nagtitreat eh. Wala kayong tamang naratiba. Yung mga attorney, mga abogado ninyo, mali-mali pang mga pinagsasabi. Naturing ang mga abogado pero hindi alam ang pinagsasabi. Ito pa, sabi ni Secretary Gadon sa People's Tonight. Walang patutunguhan ng candidacy ni Sara sa 2020 dahil ginalit nilang mga Marcos loyalist, ang mga Ilocano at mga waray ni Imelda Marcos. At ang mga Ilonggo na nasasakupan ni First Lady ay siguradong hindi nila iboboto si Sara kung sakaling tumakbo ito sa presidente sa 2020. Malamang matatalo si Sara. Correct! Diba? Ang yayabang ng mga DDC at akala nila, hawak pa rin nila ang buong Pilipinas. Hindi po. Ngayon, naisasawalat na po. No? Ngayon sabing iboboto kayo ng kakampings, ng mga dilaw. Hindi. Galit sa inyo ang mga dilaw at kakampings. Malamang, baka manalo pa diyan sa presidente, isang dilawan, kung may ambisyon man sila. Tiyak, may ambisyon naman yung mga yan. Diba? Sila po, na mga Duterte, na mga kanser at bully, ang gumawa nito kay Sara Duterte. Walang iba. Kinatigan niya pa. Siya rin sumama sa kagaguhan nila kasi nga sa ambisyon nila na iupo si Duterte, no, si Sara Bukeke at patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nila magawa. Wala. Walang umaayon sa kanila. Mas tinutugunan ng mga ibang sektor na tumulong na lang, no, sa ating administrasyong Marcos. Kung isipin nyo, kung palaging ganyan, saan tayo pupunta? Lagi na lang merong sigalot, lagi hindi na tayo aangat sa ekonomiya. Diba? Kasi ang feeling nila, kami lang ang pwedeng makapag-ayos ng Pilipinas. Nung time nga ni Duterte, naayos ba lahat? Hindi. Napagbigyan na kayo. Mag-antay kayo ng term ninyo, ng time ninyo. Diba? Sa ngayon, sige, gawin ninyo, gusto ninyo. Pero, nakamasid sa inyo ang taong bayan. At alam naman ng mayorya na kayo ay isang mga, cancer, bully, mga gunggong. Diba? Try ninyo sa 2025, baka yung mga ikakandidato nyo for national post, matulad kayo dun sa 8 diretso. Baka mas marami pang mga kakampings at dilawan ng papasok ngayon, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, because of these DD shits, feeling nila sobra silang magaling Diba? Magaling kayo. Magaling kayong magtago ng kalokohan. Magaling kayo sa kasinungalingan. No? At magaling kayong magpropaganda para sa mga tsekwa. Yun lang yan. Kayo ang sumira kay Sara Duterte. Huwag nyong ibaling yan sa Pangulong Marcos. Walang sinasabi sa inyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos, dinepensahan pa siya. Ano magagawa ng Pangulo kung sinabi niyang irrevocable na lang? Ang balita pa nga, mga kababayan, tatanggalin na pala yan. No? Talagang tatanggalin na po siya. Kasi nga, walang nangyayari. Incompetent. Ngayon, ang ginawa niya, inunahan niya. Para hindi natin alam kung ano purpose niya. Sabi nila, para hindi lalong mag-init ang mga minions niya at kastiguhin si Pangulong Marcos. Why not? Sa akin naman. Bakit ka nauna? Diba? Sabi niya, hindi siya aalis hanggat pinagkakatiwalaan siya ng Pangulo. Pinagkakatiwalaan pa siya ng Pangulo Diba? So therefore, siya na ang nag-initiative. Natunugan niya na. Mukhang delikado na ako ay Pangulo. Yun. Unahan ko na. Diba? Yun lang yun. Tahimik ang Pangulo. Walang sinasabi. Sila pa rin ang bira ng bira. Diba? Sa kakabira ninyo, yung clamor ng tao, imbis na kampihan kayo, ngayon, binabalikan na lang kayo. Mag-antay kayo
sa 2028. No? Subukan mo tumakbo sa 2028 ng pagka-presidente. Tignan natin kung yung ambisyon mo ay matutupad. Pero kami, diretso kayo. Sama-sama kayo ng mga dilaw doon. Baka yung dilaw ngayon ang lalabas na sa inodoro. Kayo naman doon. No? Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.